Hello everyone, Mark here. In this video, may panibago na naman kong app idea na share sa inyo na pwede makatulong sa inyong IT capstone project. Kung ano man yan, check natin. Okay, so bago ko ikwento kung ano tong Wasn't Me na app idea, ikwento ko muna sa inyo yung pinaka nag-inspiration nito, which is yung plagiarism scanner. So you know naman yung plagiarism scanner, it works by uploading some documents online, tapos yung uploaded document ay i-scan niya yun for the whole text or yung content of it. Tapos i-identify niya whether it is plagiarized or not. Or kung hindi man, how much of the content of it is plagiarized or not. Usually ginagamit siya for submissions, assignment submissions sa mga students. Kasi usually naman yung mga students ay hindi lahat ay matyaga sa pagsusulat ng mga sarili nilang essay. Yung iba ay inaasa na lang sa ChatGPT yung paggagawa ng essay. So, dun siya nagagamit sa pag-identify whether copied from the internet siya or mostly gawa ba yun ng isang AI or not. Now, kunin natin yung pinaka-main feature niya, which is yung scanning, tapos identifying whether it is authentic or not. Ibahin natin yung kanyang focus instead of scanning some documents. What if ang i-scan niya is yung chat ng isang tao or the way magsalita yung isang tao. Alam naman kasi natin, parang bawat tao ay may kanya-kanyang voice or chat voice or the way tayo mag-chat sa ano natin. Ikaw, kuwari, may kaibigan ka na kapag, or yung best friend mo, kapag nabasa mo yung text, naririnig mo yung boses niya sa habang binabasa mo yung chat niya, 'di ba? Now, what if one day bigla na lang nag-iba yung way of communicating niya to you? How would you know if siya ba yun or not? Doon natin introduce yung Wasn't Me na app. So, sa Wasn't Me, pwede niyang i-scan yung mga old conversations, parang iti-train mo yung Wasn't Me na app to know kung paano ba magsalita yung friendship mo na yun. Tapos, yung mga recent conversations you had with them, pwede niyang i-scan whether siya ba talaga yon or not. Baka na kasi or baka boyfriend pala nung friend mo yung kausap mo na o mga ganyan. So, pwede mo siyang magamit on those scenarios to know whether it's someone you know or someone na nagpe-pretend na friend mo. Parang ganun. So, yun yung pinaka-main feature niya. Based on some old data na mga screenshot, mga conversations, aaralin ng app kung paano magsalita yung friend mo. Like, for example, may mga friends kasi tayo na puro caps lock mag-type. Yung ha-ha-ha nila is puro capital na H-A-H-A. May other friends naman tayo na ha-ha-ha nila is tamad na tamad, slower case lang na ha-ha-ha. May iba rin tayong friends na complete yung punctuations, may period. May iba naman na hindi nagpa-punctuations talaga, kahit comma, exclamation point, tamad na tamad. So, ganun. Parang i-note yon ng app natin para, pang-identify kung yun ba talaga yung taong yun. Tapos yun. Ang daming pwede niyang i-note. Pwede sa punctuation, sa grammar, kung magaling ba yung grammar or hindi. Tapos, kung mahilig mag-emoji or not. Ang daming pwede mong i-train doon sa app mo na yun. Tapos, yun. Daming pwedeng scenarios. Well, yun lang yung mga pwede kong i-share on this video. I hope may natutunan kayo. I hope na magamit siya on your brainstorming of app ideas. So, yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.